bakit sila ang binentahan ninyo? Kasi may something wrong, tingin ko, Mr. Chair, dahil kung due for disposal yon, dapat dumaan yan sa bidding. Hindi yung direktang ibinibenta natin doon sa favored ano nyo ba to? Favored trader nyo ba to? Ano bang stake? Under your requirement, pasado sila, bakit? Bakit hindi na lang 3, 4, 5 o yung 7 mismo? For as long as the 7 recommended by field officers, kasi yung dating kasi parang favored to eh. Yung dalawa. Next to interpolate is the Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, doon po sa sulat po no sa atin ng ano no ni Engineer Pagayunan, ito January January 20, memo code no January 31, 2024. So tanong ko lang po kay Engineer Limuel, kailan niyo po na found out yung nangyaring bilihan at saka pagbebenta ng NIA? NFA po, NFA. Pagbalik ko po nung January 23, humingi po ako ng mga records sa OCD or the Operation Coordinating Department. Pero chinanel nila po ako sa AO that all operation data that should go to my office should be requested from the Office of the Administrator. So, but there are employees that give me the data in the office. So nung makita ko yan, being the Assistant Administrator for Operation, I do the analysis and then come up with the report. Okay. So, gaano po katagal ang mga bentahan at bilihan po? Administrator Bucco. So, gaano katagal po yung nangyaring bentahan at bilihan doon sa trader? Yung naganap? Yung pumasok ako January 2023 at hinigpitan natin tong pagbebenta sa mga traders. Ito pinag-usapan natin na, by the way, Administrator, ano po ba ang pinag-usapan natin? 75,000, 79,000 o 135,000 bags? So, Chair. Your Honor, no? Noong 2023, ang total na nabenta ng NFA, no? Hindi, diretso na mo matatapos. Gusto ko lang ano po ba yung kasi maikli lang po yung time namin. oh. So, ano po ba para maano lang natin yung data no, maitama lang natin talaga yung pinag-uusapan natin. Is it 75,000, 79,000 or 135 po? So dito ho at yung ginawang imbentahan kasi sa report ni ni Sir Limuel 75,000. Yeah. For 2023, nagbenta tayo no close to 360,000, 380,000 no bags to the private sector. Yung yung 180,000 86,000 yan, nangyari yan before I assume no in 2023. So within January, nag-release na tayo ng 186,000 to the traders no. And then that's why pinahigpitan, pinahinto natin yan at nag-release tayo nung November, December lang last year no after the first month ng 2023 before ako nag-assume. The next time that we released to the traders was already November and December 2023. That's the question yung alleged no out of the 2.1 out of the 2.1 million na binenta last year ng NFA, yung pumunta sa mga traders is more or less nasa mga 370,000 bags no more or less. So kulang pa po itong report ni Engineer Limuel na 75K or 79K. So, kasi mas sinasabi nyo mas malaki yung naibenta nyo.
Mas ito sa time ko lang is only around 186,000 Ayan, bags. Mr. Chair, Mm. Out of- 186. Yeah. Ano ba talaga yung iyan talaga yung tunay na data, hindi yung 75K, Ano, sorry. hindi 79K, hindi 135K, kundi 186K. Yung ibinenta niyo po sa panahon niyo po. Yeah, mga around that figure, around 150,000. Sorry, I do not know the exact number, but around 150,000. But the total sales commercial sales that NFA has on record for 2023 is about mga 380,000. No? So, ang around 150 of that was during my time when I came in. No? In 2022 and 2023, nagbenta rin tayo ng 4 million and 3 million bags. No? Pero since konti lang yung stock natin, actually the total sales ng NFA, just to put perspective on this, 2.1 million bags ang binenta ng NFA, and of which during my term, around 150,000 bags of that was during my term. No? But before I came in last January, meron sige ng po, bentahan rin na iba. So during your time, yung 150,000 po na bags, so yun po yung accurate na data niyo po. More or less, yes. Okay, Franz, under your pwede bang in line with your Yes. questioning? I will. Yes, Mr. Chair. On the same manner, yung 187 in total admin, Rod, tama? Yung Kasi meron po kayong directive na ito po ang pagbebentahan na trader. Is that for all 187? Tama ba ako? based on the recommendations from our field offices, yes. Okay, Then so- I approve so ganun yung format the release. Of the 187. Yeah. Now, can I please get a copy of all, Mr. Santos, to be submitted to this committee, please? Yes, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Conference. Oo, yung binanggit kanina, Mr. Chair, maganda rin makita natin yung history no ng bentahan ng NFA sa mga traders natin. Kasi sa mandate kasi dapat ay buffer stocking lang, no? So bakit nagkakaroon ng bentahan? Kung buffer stocking, samantalang kanina sinasabi ni Kong Erwin na naghahanap ang DSWD. For sure, yung ibang mga agency natin naghahanap din. And yet, nagbebenta tayo ng ano, no? Yun pa lang, Mr. Chair, violation na yun doon sa function and mandate ng NFA. Na kung yung, ano, no, yung administrator po yung nagpapayag, ay isa ng violation yon. Ngayon, sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ng ating administrator, Mr. Chair, na itong mga binenta ay nabubulok. Tama po ba? Itong 150 ay kailangan ng ma-dispose dahil ito ay, kasi according po kay Engineer Limuel, may kategorya, no? Poor, fair, and good. Meron Ano pang po- very ano good po? and excellent. Very good and excellent. Ano So, po yung category ng nung binenta ninyo itong 150? As a policy, ang kuan diyan, ang dapat ibenta mo siya as good or fair na condition. Okay. So yung Good or fair oh, condition. before So, maging ang poor ito, siya. whether it is fair or good or very good, excellent, kailangan bang dumaan ito sa bidding? Yung excellent and very good, reserve yun for buffer stock. Yun yung fresh Then, stock natin. tanong ko Hindi po, kailangan tanong ng ko po, bidding. Tanong ko po sa inyo, whether good, excellent, or bad, or hindi naman bad, ano? Whether excellent, very good, or whatever, or doon sa doon na lang doon sa category ninyo na malapit na siyang, o kailangan na siyang i-dispose, or aging stocks, kailangan bang dumaan o hindi sa bidding? Since RTL the period 2020 to 23, hindi siya kailangan. So Okay, with NFA so- Council approval yun. So, NFA Council approval. Yeah. Pero itong 150, ang claim ni Engineer Limuel, hindi ito dumaan sa Council approval. So, paano nyo na nagawa? Wala namang council disapproval nito kasi that's a general guideline of the council na approved na dapat as part of the inventory management, no. So meaning before they become unfit, no, unsafe for human consumption, dapat ibenta mo as
as safe and in good consumable condition. Yun So, yung hindi na po term. siya dadaan sa bidding. Hindi na siya dadaan ng Kong bidding. Franz, I'm sorry but, not unless Yes, Mr. you're about to make a point, ano? Oo. But na-mention kasi there is no approval, but there is also no disapproval. Na-mention kasi kanina. Tama. There's a admin? general guideline na fina-follow. Which is what? So, Which is what? sa Can you resolution cite ng that? council that you have to dispose of it, no? So, Should you not and it has follow, been- ano, yung It has NFA? been the practice already since 2020, 21, 22. Since I came in, that's already the general policy, no, and guidelines being followed by NFA. Okay, so for the record lang, admin, you do not follow 2015 NFA Code of Corporate Governance as a guideline for disposition. Yeah, we follow, Your Okay. Honor. So it's with the council pa rin, di ba? Oh, yes, with the council. So So, you do not follow that. we follow that. Oh, okay, so which is which? We follow the guidelines of the council in that aspect of disposition, no. So it's being practiced already, no, as part. That's within the letter of the resolution Okay, of the so- councils. Sige, anyway, I will go back to that point later. Sorry, Kong Franz. Chairman, So- just a quick lang intervention dun sa ano, sa sagot ni, Kong Franz. with the indulgence of Uh, Kong Franz. Sorry, Kong Franz. Ito, It's up to you. quick lang, quick. But of course, admin, that's a practice, but all practices is not, it doesn't mean that it is all lawful. Yeah, I would agree. We have to improve the Yes guidelines. or no lang? Yeah. Are you with me? That all practices are lawful. Do you Yes, agree? That's the yes, Yes or no lang? yes, yes. Oh, yes. Thank you, Chairman. Yes, oo. So, kaya mo pala binaybay, no, yung pagbebenta rin ng NFA before your time. Para kumbaga i-justify mo na since this is a practice, okay lang. 'Di ba? So, hindi ganon. Kaya tayo nag-iimbestiga dito para baguhin natin yung practice Yes, No? Your Honor. that is more favorable sa government at sa ating pinaglilingkuran, ating mga mamamayan. So, tignan natin yan. So, ang tanong ko kanina, kung hindi na po ito dadaan ng bidding, ang kiniklaim po ni engineer, dapat dumaan din sa bidding ito. Di ba? So, Yung report niya during kanina, sa time niya, wala Opo. siya yung assistant administrator for operation 2021, 2022. hindi dumaan. So, yun yung hindi ko alam yun, pero ang you should answer that, no, na dumaan ba o hindi, no. Ang pagkakaalam ko, hindi yan dumaan ng bidding. Yes, pero siguro kung sa time ninyo, tingin ninyo ay dahil dahil nag-bank in lang kayo doon sa practice na nangyayari on how to dispose, 'di ba? Nung mga bigas natin. So sinundan nyo lang yung Yeah, sinundan practice. That's why hinihikayat natin na maaprubahan ng NFA Council na maitaas ang presyo. Kasi I can only sell it at the approved na maximum price, no, which is 25 pesos, and I attempted in September. Mr. Chair, whether it is for buffer stocking or for sale sa mga trading, 25 pesos po talaga. Ganun ba 'yon? So, Sinasabi ninyo? pagpasok ko nung January 2023, pinastop ko yung sale to the traders, no? So, para ma-stop yung leak, no? Kasi masyadong malaki ang leak nung 2021, 2022. So, minana ko yon na konti na lang ang naiwan. Kasi biglang naubos nung late 2022, and even on the month that I entered, nagkaroon ng malaking sale na 186,000, no? So yung first order of battle na order ni Yusek, Senior Yusek Panganiban, stop ko yung leak. So immediately I ordered, no, na lahat ng sale to the trader should be stopped, no. And we judiciously follow the letter of the law na talagang parang pang-calamity relief lang to and for other government na Okay. functions, no. That's why in our disposal sa 2.1 million 2.1 million bags to 2023, only yung pinaka leftover lang talaga ang binenta natin under my management Na na 150. around 150 lang, no? 150. 150 lang out of the 2.1 million bags. Okay. So, So, ayun, so parang
yung sobra lang dito sa 2.1 ano. Pero ang question kasi dito, nag-follow ba tayo ng procedure? Kasi yun ang question dyan eh. So, wala bang pangangailangan yung ating DSWD for Yes. ano na at kailangan na natin talaga siyang i-dispose kasi kiniklaim ni Engineer Limuel na dumaan sa laboratory na ito ay ano pa no, pwede pa ito na ma-stock at hindi naman kailangan pang So mayroon tayong mga 1 million bags no yung naka-reserve sa atin na at that time no. Meron pa tayong naiiwan na 900, meron pa tayong kulang konti sa OTRA mga 80,000 no, pero itong stock na to in question is already ito yung mga leftovers talaga. So for more than 10 months, I did not allow any release to the private sector kasi yun yung effort ko talaga na hindi siya mabenta sa private na traders no. So yan, Pero, ino-offer ito po, natin to sa lahat po. ng agencies. Ang tanong natin dito, Administrator, Mr. Chair, na naibenta nyo nga itong 150 dito sa mga pinapaboran na mga trader, itong G4 Rice Mill Corporation, at saka itong NBK San Pedro. So, ang tanong ko kanina, bakit sila ang binentahan ninyo? Kasi may something wrong, tingin ko, Mr. Chair, dahil kung due for disposal yon, dapat dumaan yan sa bidding. Hindi yung direktang ibinibenta natin doon sa favored ano nyo ba to? Favored trader nyo ba to? Ano bang stake dito? Recommended na yun ho ma'am sa field office natin. Recommended na. Yes, So ito na yung laging bumibili. Sila yung mga yung Bigyan hindi. niyo po, Sir Chair, pwede ako makahingi ng recommendation written by the office. Kung Yes. nire-recommend talaga ito. Oh. Yes, Franz, Chairman. yes. Chairman. Sandali lang briefly, Concaraps. We have a communication from Assistant Administrator, si John Robert Hermano, that you are shopping for mga prospective na mga traders. Baka gusto niyo kong Franz, can we hear from Mr. Hermano para ano yung criteria niya, ano ang naging sistema para Sige, Mr. piliin? Chair, tanong natin Okay sa inyo kung Franz ha? Yes, Mr. Chair, tanong natin si Engineer Hermano. Paano ba nag-come up dito Yeah. sa ganito sa trader na ganito na sila yung binentahan natin? Tsaka tama ba? Accurate ba yung sinasabi ng ating administrator na recommended trader na ito ng ano ba to ng council, administrator? ng field office. Ng field offices. Okay, good morning, Mr. Chair. Regarding my memorandum issued to the field offices last November 13 and November 28, 2024, 2023. Ang first paragraph niyan is that if I may read, this is with reference to your reported inventories of aging rice stocks which are already deteriorating in quality. And pursuant to the recommendation of Finance Department to generate corporate receipts per memorandum number FTDM 2023-1105 dated November 10, 2023. Insofar as remilling and disposition through auction are not advantageous and economical options for the agency, you may scout for prospective buyers. Instead, if stocks are no longer fit for issuance to the Department of Social Welfare and Development and the Bureau of Jail Management and Penology. So ito po ang memorandum ko sa field, no? Ang ating by the way, yung sinasabi po na auction SMDP, ito po yung SOP approved in 2002, no? Itong SOP na ito, hindi na ito po pwede gamitin after the rice tarification law
dahil ang pagbebenta nito ay sa mga retailers. Hindi na pwedeng mag-participate directly ang NFA sa merkado. So, ang requirement din dito, yung Section 2, item number 6, kailangan ang bibili ng bigas is licensed grains retailer ng NFA. Since 2019, wala na po kaming licensed grains retailer, kaya naging obsolete na po itong ating SMDP SOP. So ano pong tingin niyo sa ginawa po ng NFA na ibinenta po ito doon sa mga traders? In the absence of an SOP, ma'am, madam, ang management kasi ay walang pagpipilian. Dalawa lang actually ang kapupuntahan nito, no? Mag-remeal ang NFA, gagastos siya ng about 6 pesos and 48 centavos per kilo, and then ibenta niya at 25. Gumastos ka ng 6 pesos and 48 centavos, pagka-remeal niyan, 25 pa rin natin ibibenta. One option. Yung second option, yung minimension na Engineer Pagayunan na SMDP, ang mababiolate namin dyan is yung RTL. Kasi hindi na kami allowed mag-participate sa market. No? Ang third option is doon sa mga millers. Kasi kailangan i-reprocess itong bigas para maging acceptable sa consumer. Bali, ipinasa namin yung gastos sa private millers kasi kung gagastos kami, base sa memorandum kasi ng finance, wala na po kaming pera. By April, wala na pong sweldo ang mga empleyado. That's why kailangan mag-dispose ng aging stocks. Okay, ng so NFA. in short, sinasabi Mr. Chair ni Engineer Hermano na in order yung ginawa ng NFA. Ma'am, kaysa naman mabiolate namin ang rice tariffication law, natitira na option sa amin. Kasi disadvantageous din ang pag-remeal namin kung kami ang magpapa-remeal. I think ang pinaka reasonable na option is yung private ang mag-remeal and then makuha namin ang maximum price out of the aging stocks, which is 25 pesos. So 25 pesos yung aging stock. So sinasabi nyo in order yung ginawa. At bakit ito lang? Bakit sila lang, mga G4 Rice Mill Corporation tsaka yung NDK? So sinasabi ni Administrator kanina, these are the recommended ng field. So tama po ba yun? So bakit yung iba? Ang iba dyan, Di ma'am, ba dapat nag-participate din naman yung iba? ang iba, ma'am, tiga Mindanao dyan. Yung Iba ibang taga buyer, yes. Mindanao. So ito Kasi lang. we informed our regional office in Mindanao and in the Visayas. So ang ibang buyer dyan, if you will look at the list, meron tayong mga tiga Mindanao dyan na buyers. Okay. So kasi ang gusto natin patunayan dito, Mr. Chair, no, yung proseso na ginawa ng ng NFA. Ma'am, if So- I may add, Okay, sige. ganito, after the rice tariffication law kasi, since hindi na dapat nagbibenta ang NFA sa merkado dahil direct competition yan sa ating mga private retailers, hindi pinaalam sa publiko na ang NFA is still directly participating sa merkado doon sa ginawa nilang pagbibenta sa authorized retailers kuno. Walang tayong authorized retailer, dapat alis na lahat yan. That's why wala tayong aging stock ng 2000, ng 2001, 2021, 2022, 2020 because directly nagpa-participate ang NFA sa merkado. That is also the reason kung bakit naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado nito lang 2023 dahil in-stop namin ang pagpa-participate ng NFA sa merkado. The 3.6 million issued in 2022 and 4.4 million bags issued in 2021, malaki po ang epekto niyan sa presyo natin sa merkado. Hindi na kami nag-participate sa merkado nitong 2023 kung kaya't hindi natin mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. So sinasabi niyo po
ulitin ko lang in order yung ginawa at tali ang kamay ninyo dahil doon sa RTA na hindi kayo pwedeng wala na kayong option, di ba? Yes, ma'am. Otherwise, kung hindi nyo ginawa yon magiging mas malulugi at okay. So, ang ibig Yes, sabihin, Kong Franz, pwede ko bang matanong lang? Is there any resolution from the NFA Council that allows this practice? May I ask the Secretariat? Mr. Chair, just for clarification purposes, practice regarding the question, sir, may I just be Okay. Yes. Is there any existing resolution ever made post RTL dun sa na binibigyan ng pahintulot ang NFA na gawin yan? there is none, Mr. Chair. Thank you. Chairman, just quick, So, quick. Yes, ito I po, think enough to wrap up. I-wrap up ko na lang, Mr. Chair. Kasi Kaya siguro maganda rin na itong ginawa nating investigation kasi nakikita rin natin yung kakulangan ng RTA, ng RTL. So, ito kasi ang problema natin ngayon, 'di ba? Yung pagtaas na ng bigas, 27% ang nito sabi ng PSA, no? 27% ang inflation ng rice. Kaya napapanahon itong investigation para kumbaga magkakaroon tayo ng kung kami nga sa Makabayan, scrap natin talaga yung RTL na yan para mas mapaburan natin yung ating mga local na mga magsasaka. Okay? So yun na po Mr. Chair. Thank you. yes, thank you very much. So briefly, Yeah, Kong Karap, just a quick intervention with regards to the interpellation of Kong Castro. Engineer Hermano, you're correct. Tama po dahil sa RTL. Yung intervention supposedly ng NFA dun sa merkado nawala. Okay? Tama yon. But ganito po, Mr. Chairman. Ang tanong kasi kanina is, how did you come up with that two? Yung dalawang company. Ayun. Di ba? Na binigyan nyo dun sa 150,000 bags or more. Now, ang sagot nyo kasi kanina, yan yung pong recommendation ng mga field offices. Tama? Tama po? Ang information to the interested buyers na galing po sa field office, no? So ang requirement po niyan is their capability. Hindi. Alam ko na yon. Yes, sir. Alam ko na. Ang sagutin mo lang ako. That is the recommendation of the field offices. Itong dalawa. Kaya pinili nyo. Hindi lang po yung dalawa. Mga ilan yon? Ay 7 po. Sorry? 7. 7. Can you state kung saan yung 7? Kasi yung dalawa, Luzon, di ba? Yes. Tama? O yung 5? Saan yon? Pa sa Mindanao, Sandali, sir. Mindanao, walang Visayas? Anyway, Chairman, pakisabit na lang po. Pero ano lang kasi, admin, alam ko, matagal ka na dyan eh. Di ba, sa NFA? Stay ka sa NFA. Kasi yung mga sinasabi nating recommendation from the field offices, usually yan, if it happens, dun sa baba. Di ba? Ito ngayon, hindi ko lang po sigurado on record if may nangyaring ganito sa kasaysayan ng NFA na dalawa lang, tapos kukunin natin sa mga provincial offices o mga bodega doon sa mga probinsya, di ba? Now, gusto ko lang, you have to justify it. Why that 2? Bakit hindi 3? Bakit hindi 4? Kasi kinunan nyo rin yung Zamboanga, di ba? Now, which is based in Mindanao. Di ba? For as long as under the requirement, pasado sila, bakit? Bakit hindi na lang 3, 4, 5 o yung 7 mismo? For as long as the 7 recommended by field offices, kasi yung dating kasi parang favored to eh. Yung dalawa. Anyway, yung ibang stocks doon din kukunin sa mga provincial warehouses, di ba? Yun lang yung sa akin. I will not discuss as for now
with regards to the legality, kung tama ba, may due diligence ba? Kasi nandito naman yung DA, yung sa council, nandito rin. Siguro, Chairman, tatanungin na lang natin yung mamaya. Pero in line with the questioning of Congresswoman Castro, until now hindi ko pa rin maintindihan bakit hindi 7, bakit hindi 5, bakit hindi 3, kasi yung mga stocks kukunin din doon sa probinsya. Yes. Thank you, So, Chairman. thank you, Kong Karaps. Can I